Ka-Express, magsisimula na ang bagong kabanata ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers at unang makakaharap ng ating pambansang koponan ang Guam sa kanilang opening match sa November 28 sa Calvo Fieldhouse sa Guam. Ang kanilang unang ensayo ay itinakda ni Coach Tim sa November 18, eksaktong 10 araw bago lumipad ang team. Sapat na panahon para buuin ang chemistry, ayusin ang sistema at ihanda ang depensa kontra sa mabilis na Guam squad. Bagamat sulit ang program ng Gilas, may ilang tanong sa lineup pagdating sa availability ng mga key players. Kai Sotto ay patuloy na nagpapagaling at maaring game time decision. Sa kabila nito, malalim pa rin ang roster ng Gilas. Pinangungunahan ni Scottie Thompson, Dwight Ramos, Chris Newsome, AJ Edo, Junmar Fajardo at Kevin Kembao. At may posibilidad ding makasama sina Ange Kwame depende sa final selection pagkatapos ng training camp. At kung parehong maglalaro sina Kai Sotto at AJ Edo, asahan ang isa sa pinakamalalakas na frontcourt combination sa buong rehiyon. Si AJ Edo ang defensive anchor na may mobility, habang si Kai ay threat sa ilalim at sa midrange. Kapag magkasabay sila, magiging ang posibleng depensahan ang paint area para sa Guam, na karaniwang umaasa sa small ball system at perimeter scoring. Pero kung absent si Kai, aasahan ng Gilas ang veterano at malapad na presensya ni Junmar Fajardo upang kontrolin ang boards. Sa backcourt naman, si Scottie Thompson ang magiging susi sa tempo control, habang sina Dwight Ramos at Chris Newsome ay magbibigay ng balance sa perimeter offense at defense. Mula sa bench, maaring iangat ni RJ Abarrientos ang intensity, lalo na kung gugustuhin ni Coach Tim na i-push ang transition laban sa mas maliit na Guam lineup. Base sa kasalukuyang assessment, lamang pa rin ang Gilas sa halos lahat ng posisyon. Ang tanging kalaban ay sarili nila, consistency at chemistry sa unang window ng qualifiers. Kapag nakompleto ang lineup, lalo na kung maglalaro sina Kai Sotto at Tristan Brownie, posibleng makita natin ang dominanteng performance na magpapadala ng mensahe sa buong Asia-Pacific region. At ang prediction, Gilas Pilipinas 86, Guam 73. Malakas, mas malalim at mas disiplinado, sapat para simulan ang kampanya sa panibagong World Cup cycle na may tiwala at sigla. Ang kombinasyon ni Kai Sotto at AJ Edo ay magiging pangunahing sandata at kung mananatiling buo at healthy ang core, posibleng hindi lang ang Guam ang magugulat sa lakas ng bagong Gilas, kundi ang buong kontinente. Matapos ang ilang buwan ng pag-aantay, muling sasabak sa laban ang Gilas para simulan ang kanilang kampanya sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Ang unang kalaban, Guam, isang koponan na hindi dapat baliwalain. Gaganapin ang laban sa November 28 sa Calvo Fieldhouse sa Guam, habang ang unang official ng ensayo ng Gilas ay nakatakda sa November 18, 10 days bago lumipad papunta sa isla. Ayon sa ulat mula sa Samahang Basketball ng Pilipinas, magtutuon ng pansin si Coach Tim sa ball movement at half-court discipline, mga aspeto na gustong gawing tatak ng bagong sistema ng Gilas. At sa training camp pa lang, ramdam na agad ang excitement, nakatakdang bumuo ng matatag na core ang coaching staff na binubuo ni Richard Del Rosario, Chong Yuchiko at Josh Reyes, kasama sa paunang listahan ng mga players sina Scottie Thompson, Dwight Ramos, Chris Newsome, Calvin Aftana, Kevin Kembao, AJ Edo at Junmar Fajardo. At nasa monitoring pa rin si Kai Sotto dahil sa kanyang ACL injury. Pero ayon sa mga insiders, pwedeng maglaro si Kai kung maklear ng medical team bago ang November 25 flight. At handa na rin si Justin Brownie para maglaro laban ng Guam. At ang Guam naman, bagamat maliit na bansa ay may reputasyon na scrappy at fast-paced basketball. Pinangungunahan sila ng top scorer na si Ernest Ross, isang dating Adelaide 36ers player ng NBL. At ng big man na si Jonathan Galloway, na naglaro rin para sa UC Irvine. Parehong may karanasan sa international stage, kaya asahan na susubukan nilang gulatin ang Gilas sa pamamagitan ng agresibong transition at 3-point shooting. Sa kanilang huling pagkita noong 2021 FIBA Asia Cup Qualifiers,
2 beses tinalo ng Gilas ang Guam, 93-77 at 76-71. Pero parehong laban ay naging dikdikan sa unang 3 quarters bago kumawala ang Pilipinas sa dulo. At ngayong taon, mas malalim at mas bata ang Gilas, kaya inaasahang mas organisado at eksplosibo ang opensa. Ang posibleng tambalan ni Kai at AJ sa frontcourt ay inaabangan hindi lang ng mga fans kundi pati ng mga analysts sa Asia. Ang kombinasyong ito ay simbolo ng bagong direksyon ni Coach Tim, mataas, matalino at modernong basketball. Kapag sabay silang nasa loob, kontrolado ng Gilas ang paint at mahihirapan ang Guam makapasok. Pero higit sa individual talent, ang tunay na susi para sa Gilas ay chemistry. Marami sa players ay galing sa pangkakaibang liga, PBA, Japan B-League, Korea at collegiate programs. Kaya malaking hamon para kay Coach Tim na pagsabayin ang ritmo at disiplina sa loob ng 10 araw na ensayo. Sa bawat araw ng training camp, bawat huddle at bawat scrimmage ay magiging mahalaga. Ang unang laban kontra Guam ay hindi lang tungkol sa panalo. Ito ay unang pagsubok kung gaano kalalim at kahanda ang bagong binubuong Gilas para sa panibagong World Cup cycle. At isa sa pinakainabangan sa pagbabalik ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers ay ang tinaguriang Twin Towers, ang tandem ni Kai Sotto at AJ Edo sa harap ng maliit na teams gaya ng Guam. Maaring maging game changer ang kombinasyong ito. Pero bago magsimula ang hype, mahalagang linawin ang sitwasyon. Si Kai ay kasalukuyang nasa rehabbing phase at hindi pa siya kung makakasali sa opening game. Ang kanyang availability ay magiging pangunahing factor sa lineup strategy at load management ng coaching staff. Samantala si AJ Edo ay handa at fit na nagbibigay ng Gilas ng isang solid na anchor sa paint. Sa kanyang huling mga laro sa Japan B-League at international tournaments, ipinakita niya ang kakayahang mag-protect ng rim, mag-rebound, at magbigay ng mobility sa depensa. Ang kombinasyon ng AJ Edo at Kai Sotto ang bumubuo ng pinakahinihintay na Twin Towers ng bansa. Tactical na benepisyo ng tandem na ito ay malinaw. Una, paint dominance at defensive deterrent. Kapag sabay silang nasa court, mahihirapan ang kalaban na makapasok sa ilalim o makakuha ng offensive rebounds. Pangalawa, mismatch creation sa transition at half-court. Ang spacing ni Kai at mobility ni AJ ay maaaring pilitin ang switches at i-exploit ng mabilis na guards ng Gilas para sa open threes o drive lanes. Lalo itong magiging epektibo laban sa Guam na karaniwang maliliit ang players. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.